We will be, yan, ito, record na natin. Ito yung ating onboarding sa LCR Capital. Itong onboarding na to, malalaman nyo kung ano yung mga dapat na malaman ninyo as a newbie. Okay? Kaya ano, pwede bang palakpakan naman natin yung sarili natin? And for a good job kasi imbis na nagne-Netflix ka, imbis na nanonood ka ng kung ano-ano, you are here to learn kung ano ba yung mga dapat mong matutunan kasi napakaswerte niyo matututunan nyo ngayon kung ano yung mga kung paano ba yung tamang pag-place ng trade with our VIP signal. Yan. And yung first part naman, ang tuturo ko naman ay kung ano ba yung mga tamang behavior and ano ba yung mga rules and regulations natin dito sa LCR Capital. Okay. So yan, i-share ko na po yung aking slide for tonight. By the way, pinakilala naman ako ni Coach Cham kanina. I'm Coach Alan and one of the head coach of dito sa LCR, head coach. One of the core coach dito sa LCR Capital. Head coach ako ng technical and ng onboarding. Okay? So yan. I will now share my slide pero bago ko i-share yan, itong uh, hindi pala slide, itong screen ko. Bago ko po i-share to ay gusto kong i-share dito sa chat yung ating pag-uusapan. Okay? So, yan, nanyan po sa chat box yung ating link kung ano ba yung pag-uusapan natin. Okay? Paki-click po yan para meron po kayong kopya. Okay, so yan. Kaya po ang kopya. Nakikita niyo po ba itong sa screen? And meron rin po kayong copy na yung link na yan. Nakikita po ba? Yes, coach, kita po. Okay, sige. Ito po yung ating LCR Capital onboarding. So bago ang lahat, let me remind you of our rules and regulations dito sa ating LCR community. Ano ba yung mga rules and regulations dito sa ating VIPGC? Siyempre, unang-una, ito yan. No posting of personal analysis or trade ideas. Kung meron ka man nalalaman na about sa technical analysis dito sa trading, you just have to keep it for yourself. Kasi ang ginagawa po ng ano natin, itong VIP signal, meron po itong sariling strategy and scalping po ang ginagawa natin. When we say scalping, for as early as 5 to 10 minutes or to 15 minutes, pwede ka na pong maklose yung trade or minsan naglalagpas pa yan. Okay? Unlike dun sa day trade or sa swing trade na medyo mas matagal. Okay? So dito po sa ating ano sa VIP natin, pwede ka nasa 5-minute time frame or nasa 15-minute time frame, yun yung titingnan mo na mga time frames para makita mo kung okay ba yung ano yung mga signals natin. Kung nasa na ba yung candlestick. Okay? Yan. Second po ay sharing of wins in LCR official GCs. Ito po, kapag nag-profit po tayo, pwede po nating ini-encourage po natin yung lahat na i-share po natin yung ating mga wins sa ating LCR VIP signal, VIP GC, sa ating official observer GC, tsaka official United GC. Para naman po makahawa po tayo ng positive energy with other members and dun sa mga nag-o-observe. Okay? And third, ito po yung reposting of signals sa VIP and other GC is prohibited. Hindi po tayo pwedeng, hindi po natin pwedeng i-resend. Kasi po pwede po ano yan, mag-result sa confusion ng mga students. Baka akalain nila, yung ni-repost natin ay talagang signal yun na dapat susundin. So, mai-post pa nila or mai-trade pa nila sa kanilang live account. So, delikado yun. Tapos naiwan na pala. Okay? So, yan. Kaya yan po yung ano natin, yung isa sa rule natin na dapat yung tatandaan. Hindi dapat may repost yung signal sa VIP and other GC. Other reason po nun, ayaw po nating gamitin yung ating ano, yung mga signals natin para pagkakitaan rin ng ibang tao or para kumbaga yung sa other purpose kung ano man meron sila. Okay? Number four, no victim mentality. Sa LCR Capital, we encourage to cultivate a growth-oriented and empowered community. Na kapag kapag kunwari na SL ka, magbe-blame mo si VIP Signal or i-blame mo yung yung nagbabato si Coach JC dahil mali yung strategy. Pero as I've said, tayo pa rin po yung pumipindot ng ating mga trades. And yung sinusundan po natin na na VIP signal, napakalaki po ng winning rate niya, 90%. Minsan nagwa 100% po tayo, 90% and above, no? Kaya ang
isa po sa ano natin, sa magiging bread and butter natin po dito, which is i-discuss sa mamaya yung ating risk management. Dapat natin makontrol yung ating emotion and dapat meron po tayong proper risk management. As newbie and as ito po rin po yung ino-observe ng ating mga seasoned traders na dito sa LCR Capital. Okay? Number 5, no hate messages or negative vibes. We have to maintain always a positive vibes and high energy dito sa ating GC. Hindi po tayo magsesend ng any form or shapes of negativity. Hindi po namin inaalaw yan. Minsan, kumbaga meron po tayong warning sa mga magano po. Kung itong mga rules and regulations na to, yung magva-violate, may warning po tayo or pwede kang makik dito sa GC. Okay? And kumbaga kailangan ma-reorient ka doon sa ating rules and regulations hanggang sa medyo maano ka na, kumbaga tumatak na sa iyo and pumasok na sa iyo itong mga rules and regulations na rin na dapat nating i-observe. Okay? Yan po yung rules and regulations natin sa BIP GC natin. And sa rules and regulations naman po natin sa sa observers natin and United, ito po. Halos parehas din po yan nung ating rules and regulations ng VIP. Yan. Una, no hate speech or negative vibes. Second, no personal analysis or trade ideas. Third, no victim mentality. Fourth, no poaching or self-promotion. Yung po-promote natin yung mga business natin. Ito yung hindi dapat natin nang gagawin. Fifth is yung respect each other. Sixth is support each other. And seven, celebrate wins. Yan. Okay. So again, welcome to our LCR community. Especially kayong mga bago dito. Okay, so ito na ating onboarding. Ito yung susundan po natin sa onboarding. Ito yung 10 steps blueprint na sinusundan natin from especially dun sa mga zero knowledge. Dapat ito po yung ma-ensure nyo na na meron kayo nito na step by step na sundan nyo to and nagawa nyo to. Okay, una, step 1. Siyempre, naka-attend ka na ng isa sa ating webinar or seminar. By the way, kinakandak po natin yung webinar natin from Tuesday to Friday. Nitong mga nakaraan, wala po tayong webinar dahil meron po tayong transition. Yes, you heard it right, transition. And ito pong yung mga majority dito I think ay naka-avail ng ating promo, special promo And ito pong special promo is related po sa ating transition which will be announced sa ating general meeting. Magkakaroon po tayo ng general meeting para sa transition natin dun sa kabilang company. Okay? Yan. Next, webinar invites are posted in our Observers GC. Yan. So, abang-abang po tayo. Pwede rin po sa United GC and minsan pinopost din po natin sa ating VIP GC. Second, step 2, ito yung naka-register ka na sa LCR Capital VIP. Ito yung yung sa mga yung sa mga hindi naka-enroll sa previous company natin pero nag-register dito sa LCR Capital na promo natin. Okay, 'yon. Next, step 3, ito yung you have to join our official GCs. Dapat yung coach mo or yung enroller mo na ipasama ka na sa ating official United GC, sa ating official onboarding GC, at saka official observers GC, and yung official natin na VIP GC. Kapag hindi ka pa naka-add sa mga sa mga GCs na to, please inform your coach para ma-i-add ka po. Okay? Next, step 4. Ito na yung naka-register ka na and naka-open ka ng live and demo account sa VT Markets na broker. Ito po ang broker natin dito sa LCR VIP Signal. So una dapat enrolled or registered ka sa VIP ay sa ating LCR Capital. And pangalawa dapat ang gagamitin mo broker ay VT Markets. Dapat naka-register ka. Kapag hindi po yan ang gamit mo, hindi ka pa rin po i-allow dito sa ating VIP GC. Yan. Okay. Next, step 5. Ito na yung na-install mo na yung MetaTrader 5 mo sa iyong cellphone or sa iyong desktop or laptop. Naka-download ka na dapat ng MetaTrader 5 or MT5. Available po yan sa Play Store or App Store. And yung MetaTrader 5, dapat na
Ito yung gagamitin natin para malink natin yung ating broker which is VT Markets para sa trading natin. Okay? And step 6, ito na po dapat yung malink mo yung demo account mo with your MT5 or MetaTrader 5. Yan. Kung hindi mo pa po na-link, please contact your coach or your enroller para maturuan ka po kung paano ma-link yan. Kasi mamaya gagamitin natin yan. Dapat sundan nyo kung ano yung isasample ni Coach Cham doon sa ating second part of this onboarding. Next, step 7. Ito na yung naka-attend ka ng onboarding for new students. Ito na yung ginagawa natin. Ano ba yung gagawin natin dito? Siyempre, una, tuturo namin ano ba yung mga dapat mong i-access na tools, ano ba yung mga dapat mong panoorin ng mga training videos para maging profitable ka dito sa ating sa pagtitrade mo with our VIP signal. And pangalawa, ituturo rin po namin sa inyo yung proper risk management, mga do's and don'ts sa pag-trade dito sa forex trading. Tapos, yan, tapusin lang po natin yung steps bago yan. Step 9, ito yung demo trading. Ito na po yung isasample ni Coach Cham mamaya sa second part ng ating onboarding. Make sure na naka-create ka ng demo account mo and na-link mo na yan sa MT5 para masusundan mo yung isasample ni Coach Cham para mamaya. And also, you have to practice trading using demo for 3 to 7 days bago ka mag-real or live trading. Okay? And step 10, ito na yung nagla-live trading ka na kasi profitable ka na sa yung demo account for 3 to 7 days. Yung nagpa-profit ka na. Okay? Kasi familiarize ka na dun sa sa MT5, na familiarize ka na rin sa pag-place ng trade, na familiarize ka na rin sa proper risk management. Yan. Yan yung ito dito rin sa step 10 na to, dito ka magfa-fund ng yung ng capital mo para dito sa live trading. Okay? So balik po tayo dito sa step 8 which is ito na yung ating step 7, ito na yung ating onboarding. So ito na yung access mo yung LCR tools and trainings. Una, ano ba yung mga dapat mo ma-access? Siyempre, unang-una, familiarize yourself on how to navigate MetaTrader 5. So dito po, meron po ditong link. So i-click mo lang yung link na yan. Okay? Mapupunta ka or ma-redirect ka dito sa yan. Sa MetaTrader 5 na. Yan, anatomy ng MetaTrader 5. So nandiyan po, ayaw, kung ano ba yung mga parts niyan. Paano ba yung pag-login? Nandito yung login. Ano ba yung password? Tapos ano ba yung ano mo? Ano ba yung ano nga ba to? Trading account. Yung server. Yan, nandyan. Okay, tapos nandito rin yung mga ano, yung mga ano ba to? Yung quotes, ano ba yung laman ng quotes? So, this is where you will see the currencies. Nandito sa baba, tapos nandito yung chart. Yan, nandito na yung mga time frame, yung mga candlestick sa chart. Tapos dun sa trade, ito yung mga existing trades mo, yung mga open trades mo. Yan, ano ba yung mga drawdown mo? Nandito yung mga paper loss mo. Yan yung open order, yung lot size. Yan, nandito po yan. Tapos ito yung history. Kapag i-click mo yan, ano ba yung mga na-close mo na na-trade, yung history ng mga previous na close na trades. Ano ba yung mga losing trades, ano ba yung winning trades, ano ba yung total mo na, no, na profit, nandiyan rin yan. Total profit or total loss. So nandiyan po yan, kumpleto yan. Okay? Balik po tayo dito sa 8B naman, access video training on how to copy VIP signal. Ito po yung mga recorded video trainings namin. Nandiyan rin po yung link. Okay, so makikita nyo po dyan kung ano yung ano. Ayan, may commercial pa. Ano ba yung Lazada, Shopee? Yan. Nandiyan po yung mga how to copy VIP signal na video training. So, sundan nyo po and panoorin nyo lang po yan. Okay? Next, 8C, Access Tools and Video on the Art of Risk Management. Ito yung ano, yung proper risk management, yung do's and don'ts. Click mo lang yan
Mareredirect ka dito sa proper risk management. So, yan, nandiyan po yan. Always remember, sabi dito, that success in trading is determined by your consistent profitability over an extended period of time and not by how much money you make on a single day. Sabi nga nila, success is developed and determined by the discipline you have developed in trading. Ano ba yung do's and don'ts? Do's. Siyempre, una, always put stop loss. Kung friend is our friend, stop loss is our best friend. Yan yung wag nyo pong kakalimutan na iset. Kasi yan yung magsasalba sa atin laban sa sunog or pagka-wipe out ng account natin. And second na do, stick to your trading plan. Sabi nga nila, if you plan to fail, you fail to plan. If you fail to plan, you plan to fail pala, I should say. So yan, yung dapat meron kang trading plan, magsasample tayo mamaya dito. And use lot sizing that is proportionate to your capital. Ito po yung dapat na gamitin mo, yung risk management calculator na iano ko, isasample, i-click natin mamaya, ipapakita ko sa inyo. Okay? Yan po yung ginawa natin. Pinrogram natin yan para meron kayong guide. Ano ba yung gagamitin mo lot size based dun sa capital mo? And ano ba yung potential na target profit mo and target loss ba para tumigil ka na dun sa trade mo kasi meron na hit mo na yung target profit or target loss. Tapos ito yung sabi, click here for the trading plan. Ito po yung trading plan na example. Yan. Mamaya i-explain ko na lang yan mamaya pagka meron na tayo dun sa risk management calculator. Ano naman yung don'ts? Do not over leverage. Huwag tayong magagamit ng sobrang laki leverage like yung 2,000 sobrang laki na yan. Kasi iaalaw ka po ni broker na mag-overtrade yan. Kumbaga mag-trade ng malaking lot size, mag-trade ng maraming trade, multiple trades, kahit hindi naman kaya ng kapital mo. Unlike kapag naka 500 ka lang na leverage, hindi ka na iaalaw kapag sobrang dami mo ng trade na hindi na proportion sa kapital mo. Okay? Next, do not overtrade. Ito yung wag kang magsosobrang dami ng trades. Kapag baguhan ka pa lang, hanggang 3 trades ka lang muna. Okay? Then, as time goes by, since nakademo ka naman, sige, magano ka ng 4 tapos hanggang 5 trades. Para makita mo naman. Then dito, pwede ka kumbaga i-navigate mo ano ba mangyayari kapag 0.01 yung lot size ko, then gradually itaas mo 0.02, 0.03, 0.04 hanggang 0.1. Makikita mo yung kung ano ba yung magiging effect niyan dun sa profit mo or sa loss mo. Kasi sa paglaki ng lot size, sa paglaki ng profit, sa paglaki rin naman ng loss. Okay? And balik ka sa 0.01 na lot size para masanay ka dun sa pinaka-minimum na lot size sa ating standard account. Next is do not be greedy. Na tipong na-hit mo na yung trade, yung target profit mo for the day pero gusto mo palakihan. Pwede mabawi pa yan ni market. Ang gawin mo na lang, uh, magpakaabala ka na lang kapag na-hit mo yung target profit mo. Magpakaabala ka na lang kung ano man yung ginagawa mo. Next, last, avoid revenge trading. Ito yung tipong natalo ka na ng kumbaga yung kung ano yung target loss mo for the day. Tapos sabi mo ay babawi ako. Baka kumbaga lalaki pa yung talo mo or the worst is baka masunog pa yung account mo. Okay? So yan po yung ating do's and don'ts and proper risk management. Next, balikan natin yung ating um, onboarding. Step 7, yan, tapos na tayo sa proper risk management. Meron rin po dito yung recorded video training on proper risk management training. Yan, recorded video naman po yan. Yan yung kinandak namin na Coach Cham, Coach JC, tsaka si Coach Eman. So, panoorin nyo rin po yan. Pinag-uusapan lang po. Yan, okay? So, at your own pace na po yung mga video trainings na yan. Kaya i-ano nyo po yan. Panoorin nyo po yan. Importanteng ito. Ito yung mga importanteng video na to kasi ito yung mga dapat na huwag nyong imimiss na mga video trainings. Okay?
Tapos, ito naman po yung risk management calculator. Nandiyan na rin po sa link na yan. Sabi dito, click here to access risk management calculator para ma-auto-calculate kung ano man yung lot size mo and yung target profit mo based on your risk appetite. So, kiklik ko po to. Yan. Ang mangyayari po, mapupunta kayo dito sa risk management calculator. Yan. So, ano natin po yan. I-access ko. Yan. Ang gagawin niyo po dito, i-modify nyo lang po dito ay yung nandun sa yellow cell. Kasi dito po, i-enter nyo yung capital nyo, tapos ang mangyayari, magsasuggest na si system kung ano ba yung gagamitin mong account, cent ba or standard. By the way, para maging standard ang account mo, kailangan 300. 300 and above yung magiging capital mo. Yan o, nagpalit na. Kapag below, say 299, magiging cent account na po yan kapag 299. Pero kapag 300, standard account ang gagamitin mo. Okay? Then, magsasuggest na rin po si calculator kung ano ba yung lot size na gagamitin mo dun sa tatlong trades, yung TP1, TP2, TP3 yan. So sa 300 daw, 0.01 yung gagamitin mong lot size. And nandiyan rin po yung pips and yung conversion rate. And kung magkano ba yung magiging profit mo per trade. Sa TP1, magkano yung magiging profit mo? May nagpalit. Sino nagpalit? 200. Nakashare po kasi yan. Ano yung profit mo? $1. So, ano natin sa 300 yan, 300. Ano yung profit mo sa TP1, TP2, anong profit mo? TP3, anong profit mo? And nandito na rin po yung loss mo per trade na yan. So, makukumpute mo po. Kapag nahit yung ano mo, yung TP1, yung SL mo, pare-pareho po yung loss mo dyan. Negative $5, negative $5, negative $5 for a total of $15. Kapag tatanungin niyo ako, bakit coach, bakit mas malaki yung loss kaysa sa profit? Kumbaga baliktad yung rewardization. Tama po yun kasi scalping po ang strategy natin dito. So dito pa lang, makakalculate mo na kung magkano yung potential loss. Importante po yun. Na you have to take in mind, kumbaga i-bear in your mind na ito po ang potential na loss mo kapag ito yung lot size mo sa tatlong trades na ginawa mo. So $15 kapag na-hit yung SL mo. Para just in case na maglaki ka ng magpa ah, adjust ng TP ng SL just kasi nangyayari po 'yon, nagpapa-adjust po si Coach JC ng SL, additional 50 pips na naman po 'yan. Ibig sabihin noon po kung magkano yung loss mo, i-multiply mo lang 'yon sa ano. Kumbaga yung total loss mo doon sa tatlong 'yon, yung rin i-add mo lang 'yon doon kapag nahit na naman yung another SL na pinaset ni Coach JC kasi 50 pips na naman po 'yon. Additional 50 pips. Okay? So, ganun po yun. Ito po ay assuming na pare-pareho yung yung entry mo dito sa TP1, TP2, TP3. Yung sa, I should say, yung sa entry mo dun sa trades mo, sa tatlong trades mo. Assumption lang po tong computation na to. Pero kahit pa paano, magkakaroon ka ng idea kung magkano ba yung potential loss mo. Just in case dun sa entry point na yon mo sinet. Okay? By the way, ito pong ito pong calculator na to ay applicable lang sa applicable lang sa gold. Okay? Applicable only to gold. To gold na commodity or XAU USD or gold na commodity. Sa ibang currency pairs po, iba yung computation ng natin, ng PIP, kaya hindi na siya applicable. Okay? So sabi dito, may disclaimer din po. I note, the dollar profit and dollar loss are just assumption computations in the event na pareho yung entry natin. Yung nasabi ko po kanina. And disclaimer lang, forex trading is risky. You have to use only the capital you can afford to lose. Ay, sinama ko na po pala dito kung ano ba yung total total loss mo kapag nagpa-move si Coach JC. Usually, another 50 pips na naman po yun. So, yung sabi ko kanina, ito nandyan po yan. Yung total. Kaya ang total loss mo kapag na-hit yung pangalawang SL mo kapag nag-move ka rin is ito $30 na yung potential out of dun sa 300.
Okay? So, kumbaga, 10% na yung malolos mo dun. And by the way, meron po tayo palang low risk and high risk pala dyan. So, depende po sa risk appetite mo. Kung susundin mo ay low risk, ito yung lot size na gagamitin mo. Kung high risk, ito yung lot size na gagamitin mo, 0.02. Okay? So, yan, kayo, pwede nyong since demo account pa lang naman kayo, pwede nyong subukan kung ano ba yung difference, kung maglo-low risk ka ba, 0.01 yung lot size mo per trade or high risk, 0.02. Yan. Tapos, ano pa ba yun? Number of SLEs before what? Kumbaga, yung daily target profit, kapag low risk, siyempre, mas mababa yung daily target profit mo. 10% ng capital mo. So, since 300 yung capital natin, 10% ng 300 ay $30 yung target profit natin. While yung target loss natin is $5. Or kung mataas-taas yung ano mo, pwede mong dun sa high risk ka. Pero dito po, ang ano natin dito, ang sa low risk ay, by the way, may example computation na po yan. Kapag na-hit mo yung target profit mo daily, ang magiging ano po dyan ay $30 yung profit mo times 5 is, so 30 times 5, magkano po yun? 150, 50. 5 days a week. 30 times 5 is $150 per week. Yan yung target mo per week. Pero apat na weeks po tayo. So times 4, kaya 150 times 4 ay $600. So dito po, sa target profit mo for monthly ay $600. So may pambayad ka na. Pang monthly ka na dun sa ating system. Na usually magkano ba yan? $139, no? Yun yung pang monthly natin. Pero since ano pa naman kayo, since may ano kayo, may promo ko tayo ngayon kaya hindi pa ganun kalaki yung ating renewal. Pero by the way, next month po, September, back to original price na po tayo. Kaya yan, kahit pa paano dito sa daily target profit mo, maano mo na, ay daily monthly target profit mo, masasambot mo na or makakapag-ROI ka na kapag assuming na na-hit mo yung daily target profit. Okay? And nandiyan rin po yung kung ilang number of SLs before wipeout, 60 SLs pala bago ka ma-wipe out. So medyo matagal na yon, madami na yon. And number of VIP signals kapag na-hit yung ano mo, yung SL mo dito sa una pa lang, dito sa unang SL mo, syempre, uh, kumbaga 20 sets, 20 na ibig sabihin nito 20 sets, 20 na VIP signals na binato ni Coach JC bago ka masunog. So matagal. So dito tatagal ka kapag ito yung sinet mo na ano mo, na risk appetite mo. Pero kapag high risk, nandyan rin po. Mataas yung mataas yung daily target profit mo kapag high risk as compared dun sa low risk na $30 pero dito sa high risk $60 and yung loss mo ay um, mas malaki rin yung target loss mo and syempre yung monthly target profit mo mas malaki, $1,200. Kumbaga paldo-paldo na dito yung monthly target profit mo. Pero since high risk yan, mas mabilis kang ma-wipe out as compared dun sa low risk. Okay? So yan po, tapos na po tayo dito sa ating calculator. And balik po tayo dun sa ating step 7, step 8. Itong letter D. Make sure you follow your trading plan. Ito po yung trading plan. Meron rin po dyan sa link na yan. Basta i-link nyo. Okay? For example, yung beginning balance mo ay $300. Okay, so ang target profit, mag-ano ba kayo? Mag-sample po kayo. Magsabi po kayo ng capital na gusto nyo. Sige po, please type dyan sa chat box. Sample kayo ng capital. Anong gusto niyo pong capital? $300, $100, 500 USD. Okay, 500 USD. So, una, titingnan nyo dito sa risk management calculator. Ganito ko pa yan. 500 USD, yan ah. Ang gagawin nyo sa risk management calculator, set nyo kung ano, yung 500. So, tingnan nyo, magbaba, kung so, i-ano natin.
para nakita niyo magbabago. Kunwari, 100 lang muna. Yan, sent account yan ha. So, ang gagawin ko ay itatype ko yung 500 USD then and click enter. By the way, highly recommended po na sa laptop or desktop. Ito kayo magano gagamit ng risk management calculator. Kasi kapag sa cellphone mahirap pong i-input yung ating capital. Kaya sa desktop or laptop yan. So 500 tingnan nyo yung account type. Magbabago yan. Yan o. Standard account ang gagamitin nyo. Yan, yung TP1, 0.01. So, pwede yung i-round off na to. So, pwedeng 0.01 or 0.02. I-round off nyo na lang. So, 0.02 or 0.01, yan. Yung lot size na gagamitin nyo daw. Kapag low risk and kapag sa high risk, 0.03. Yan, 0.03. And nandito rin po yung equivalent na profit mo. Kapag na-hit mo yung daily, $20. Okay? Oh, may nagbago. 300 binalik. Okay. So yan, nandyan po yan. Then, balik tayo sa trading plan. Kung kunwari, yan, 500 ba or ano? Ayan, itong trading plan, 500. Hindi ko ano. Ah, mukhang hindi ko na bigyan ng access yung mga ano. So, for example, $500. By the way, bigyan ko na lang kayo ng access dito, kaya pala hindi ako makapag. Sino man may link, gawin kong para ma-edit nyo. Hindi lang tumitingin. Editor, yan. Editor, para ma-access nyo yan. Tagalog na Tagalog eh, no? Yan, $500, yan. Ang projected weekly target mo, ang projected target mo dito kapag 500, by the way, hindi ko pa na ano. Mano-mano muna ang gagawin natin dito. Kapag 500, projected mo ay $50. Okay, so $50. So, iseset mo dito, target mo ay $50. 50, 50, 50, 50. Don't worry, i-automate ko rin po na i-link natin dun sa ano to, sa risk management calculator. Nagawa ko na dati pero hindi na ibalik. Yan. Yung target loss mo, syempre, magkano kapag $500, target loss mo ay $25. Yan. $25. Ibig sabihin yan, kung ano man yung una mong mahit, kung target profit na $50 above, pwede ka nang huminto. Or kapag naka $25 loss ka na, whichever comes first, pwede ka nang huminto. Kung alin man dito yung mauna. Yung $50 na profit or yung $25 na loss. So, tigil ka na. Then dito, i-enter mo na lang kung magkano yung naging profit mo for Monday. For example, $55, nag-profit ka ng $55. Tuesday, ang naging profit mo ay $60. Wednesday, ah, $54. Thursday, for example, $52. Friday, dahil may medyo inalat tayo ng Friday, for example, loss ka naman, negative ang ano mo. Lagyan mo lang ng negative. Negative $30, say for example. Yan. Okay. So, mangyayari dyan, nandito na yung ano, nandito na um, yung total. Ito-total niya na kung magkano yung naging profit mo from Monday to Friday. Yan, isasam niya na dyan. Ibig sabihin nito, ang naging profit mo for ano, bakit may week yan? Naging total mo dyan ay sum D8, H8. Yan ay 191. Okay, ito 191. Okay? Bakit meron to? Wala to. So sinam niya na tong ano, sinam niya na kung magkano yung magiging total profit mo. Or kung kunwari, loss ka ng ano, na-loss ka ng Mondays, say for example, negative 25. O yan, nabawasan, 111. Not bad, panalo ka pa rin kasi yung Tuesday to Thursday mo ay profit pa rin. So mangyayari niyan, pwede mo nang i-withdraw yan, naging profit mo for the week.
Okay? 111. Second week, yun na naman yung magiging beginning balance mo, yung $500. Then, yun yung lalaroin mo. And yan, i-ano mo na lang, i-enter mo na lang dito kung yung katulad nung ginawa ko kanina. Hanggang sa makuha mo na yung magiging profit mo for, kumbaga, i-withdraw mo na naman yung sa second week na profit mo, then hanggang maging, ano ka na, risk free na lang. Risk free ka na. Yung nilalaro mo na lang ay yung, ano mo, yung profit mo. So, ganun po yung paggamit nitong trading plan na to. Okay? May tanong po ba? Bago tayo pumunta sa next part, kasi yun na po yung kabuuan ng from steps 1 to step 8 natin. Step 1 to step 8 na ating onboarding. May tanong po ba bago tayo pumunta kay Coach Cham? Ituturo niya po kung paano ba mag-navigate ng actual na MT5 and paano ba mag-place ng trade and mag-layer using our VIP signal. Meron po ba tanong sa ating ano? Sa na-discuss ko dito? Please feel free to unmute yourself or i-chat niyo po dyan. May tanong po ba kayo? May ano pala. 100 or $200. So mag-sample tayo ng ano, ng sent account naman para dun sa mga nag-request ng 100 or $200. No? Sige, sample natin. Okay, nasaan yun? Yan. So, puntahan po natin yung risk management calculator. Ito. Say $100. $100. Yan. Oh, one lang to. Sa $100, ibig sabihin nito, gagamitin mo daw po ay cent account. Okay? Cent account, then yung lot size na gagamitin mo ay 0.3. 0.33, pwede i-allow ng system yan kapag nakasend ka. 0.33, 0.33. Sa standard po niyan, ang equivalent niyan ay 0.0033. Pero dahil standard yon, hindi niya nakaya yung ganitong ano, yung 0.0033. Hanggang 0.01 lang po sa standard. Kaya itong cent account na to napaka-effective rin po nito sa mga maliliit ang kapital. Kasi kaya niya yung less than 0.01 sa standard. Kaya 0.33 ang i-enter mo. Huwag po kayong malito kayo. Sa standard na gagamitin mo ay 0.33, napakalaki po niya, may nakagawa na po niyan. Kaya ingat kayo, itong 0.33 na to, kapag standard, napakalaki niyan, ibig sabihin niyan ay $3 per pip niyan. Ibig sabihin yung galaw per pip ay $3. How about kapag mga 10 pips ka, di ba? Kapag standard, $30 agad yan. 10 times, ano, tama, $30 agad. Konting galaw lang, ang laki niyan, masusunog ang kapital mo kapag ganun. Kaya tingnan nyo po, kapag nakasend kayo, ito yung gagamitin naman. Okay? So, nandyan na rin po yung target profit, target loss. Ano ba yung profit mo kapag ma-hit mo yung target, yung, yung TP1, TP2, TP3, and ano ba yung SL mo. Kapag na-hit ka ng SL, ano ba yung loss mo? So, nandyan na rin po yan. Okay? Yan. Yan. Yung naman ng 200. Yan, 200 naman, 0.6 or 0.7 na lot size. Okay? May tanong pa po ba? So whether yung kung ano man yung risk appetite mo, pwedeng itong gamitin mo or itong 0.6 or 1.3, ay parang nag-ano ka na dito, para ka nag-standard na rin po to. Kasi itong 1.3 na to ay 0.013 naman kapag sa standard, no? Equivalent yung 1 cent sa cent kasi kapag nag-lot size 1 ka, 0.01 yun. Parang nag-ano ka na, parang nag-standard ka na rin. Kaya nga high risk ito lot size na to kapag ito ang gagamitin mo. Using $200 na capital. Okay? So yan po. Yan yung ano. Yan yung ating risk management calculator and yan rin yung ating onboarding para dun sa steps 1 to 8.
May tanong pa po ba kayo? May tanong pa po ba? If wala na po, I will now turn the floor to Coach Cham. Yan. Coach Cham, pasok. By the way, thank you. Ayun. Thank you, Coach Coach Cham, pasok. Alan. Pum, pum. Yun, Coach JC, pasuyo po ako nung phone, pa-co-host po. Hindi yata. Yun, Coach JC, pasuyo po. Wait lang, tawagan ko lang si Coach JC. Yan, habang hinihintay po yung ano, natin si Coach Cham, may tanong po ba? Pahabol. May tanong po ba sa, ano, sa ating risk management calculator, sa ating risk management, sa ating trading plan? By the way, napaka-importante po ng risk management na yun. Kaya wag niyo pong kakalimutan na i-observe lahat yun. No? Ito po yung magiging ano natin, magpapatagal sa atin. Hindi po ito palakihan ng profit na ano, kundi patagalan po ng account. Huwag po tayong papayag na masunog yung account natin dahil hindi natin na-observe yung proper risk management. And kapag nagpa-adjust si Coach JC ng SL, might as well, yung kung maliit ang capital mo, wag ka nang mag-adjust. Kasi po, yung iba, nag-a-adjust dahil malaki po ang capital nila. Pero kapag maliit ang capital mo, pwede mo nang ipaano dun sa SL na lang yun. Let it be. Kung magkano man para at least makat-loss ka na. Okay? Kasi medyo masakit rin po yun. Additional 50 pips per trade. Tatlong trade yun. Di 150 pips yun. 50 times 3, 150 pips. Kung yung capital mo ay maliit lang, pwedeng masunog yun, di ba? Coach Cham, meron na si Yes, Coach na gawa ka na? yes po, okay na po, Coach. Ayan. I will now turn the floor to Coach Yan. Cham para Thank sa you, Coach. ating demo account. And ayan, demo account. Yun. Yan. Share ko na yung screen ko. So, yan, demo. Ayan, kita po ba yung screen? Yes, kita Coach. Ayun, thank you, Coach. Yan. So, syempre sa mga bago, no, syempre, very important to na matutunan natin yung mga basic na pinipindot dito sa MT5. Yan. Sige nga, type 1 nga po dito yung mga bago pa lang para alam ko kung sino yung mga bago. Type 1. Isa, dalawa, ayun, si Ma'am Mercedes, Henry, Gemaline, and Ness. Yan. So, ganito lang po ang ano, yung navigation nitong MT5. So, dito sa may code sa baba, eto, dito natin makikita yung ano natin, account. Yan. Siyempre, dito yung plus sign, dito po natin hahanapin yung gold, yung XAUUSD. Plus sign, then XAUUSD. Yan, tapos click nyo lang yan. Yan, basta na-click nyo na yan, okay na yan. Na-add symbol na natin yun. So, andito na siya. So, pagka-click nyo yan, punta lang kayo sa chart.
Then, nandito na tayo. Magpapakita na siya. Yan. So, dito naman po, dito natin makikita yung, ano natin, yung buy and sell button. Okay? Ito, yung katabi nung ano, nung katabi nung parang orasan, yung square na red and blue, kiklik lang natin yun. Yan. So, dyan nalalabas yung buy and sell button natin. So, ito yung buy button at ito yung sell button. So, etong nasa gitna, ito yung lot size, no? So, dito natin ilalagay kung anong lot size ba yung applicable, syempre, doon sa trading account natin. Okay? So, 0.01, yan, 0.2, 0.3. So, yung lot size po kasi, siya po yung multiplier natin, ano? So, mas mataas ang lot size, mas malaki yung pwedeng mapanalunan, at syempre, mas malaki yung pwedeng maging loss. Yan. Tapos dito sa taas, yung katabi ng orasan, yan. Yung katabi ng orasan, meron doon 15 minutes. So, pag clinic nyo yan, lalabas dyan yung 1 minute, 5 minutes, yan, 30, 1 hour, 1 day, and 1 week. So, pwede nyo rin naman i-tap yung screen natin, no? Yan, tap lang natin yung screen natin. Pagka-tap natin ng screen natin is, lalabas na yan. Yung bilog na yan. Yan, 1 minute, 5 minutes, 1 hour, 4 hours. So, ano ba siya? So, etong 4 hours, click ko yung 4 hours, ibig sabihin po niyan, etong kandila na to, itong maliit na tong kandila na to, bago po matapos yan, wait lang, itikan ko lang to. Yan. Etong kandila na to, bago to matapos is 4 hours. So, nakikita naman natin sa gilid, meron siyang timer. No? So, pagka binaba po natin yan, sa 1 hour, so ito na po yung 1 hour candle natin. So, parang zinuzoom lang natin. Yan. 1 hour, 30 minutes. So, 30 minutes bago matapos tong candle na to. And then, pag zoom pa natin sa 15 minutes, syempre, 15 minutes po bago matapos etong candle na to. Ganun po siya. Yung minutes na yan, sa every candle yan. Syempre, pag binaban sa 5 minutes, 5 minutes naman bago magpalit ng bagong candle. So, ayan, nakita natin, 25 seconds na lang bago matapos yung next candle. Okay? So, ayun lang naman siya. So, paano ba tayo mag-execute ng trade, no? So, kunwari, buy tayo. Ito, i-ano na agad natin doon sa VIP. Kunwari, sabi ni Coach JC, Gold buy now, 3366. So, i-click ko to, magbabay ako. Yan, nag-isa akong buy. So, paano ba natin lalagyan yan ng stop loss? Kunwari, ang stop loss natin is 50 pips. Yan, 3, 3, 6, 5, 4, sa 60 tayo. Kunwari, ang stop loss natin, paano tayo maglalagay ng stop loss? Punta tayo sa trade, i-hold lang natin to, yung ano, tapos modify position. So, nandito na po yung SL natin, NTP. So, pwede tayo maglagay dito ng SL kung ano yung nakasulat doon sa binigay ni Coach Jasing SL. Sa 3366 tayo nag-entry, 50 pips. Sa 61 tayo, 61. 3361. Tapos, ang TP natin is, sabihin natin, 3369. 3369. Yan. Tapos, modify lang natin. Okay? Tapos, done. So, kung makikita natin, is nandito na yung SL natin and andito na rin yung yan, yan. Andito na yung SL natin and nandito na yung TP natin. Okay? So, ganun siya nilalagay pagka modify position. Yan. Gets ba? Gets? Yan. Type to nga po if gets yung paglalagay ng
ng SL and TP. Yeah, type 2. Yan. Gets naman, no? Madali lang naman eh. Kasi pupunta ka lang dito sa trade, hold mo lang to, then modify position. So, ilalagay mo lang kung ano yung SL, kung ano yung TP. Tama? Tapos modify lang. So, close na natin. Pagka magko-close pala tayo ng single trade lang, pwede natin siyang i-hold and then close position, close with profit dapat tayo, hindi close with loss. Pero syempre, demo lang to, i-close na natin para makita lang natin kung paano mag-close ng trade. Yan, close. So, paano ba yung nakikita ngayon natin na nagkakaroon ng multiple position, ano? So, yung multiple position na yon, ginagawa nila, kunwari, eto, dito mag-entry ka, 3366, pwede kang mag-tap ng dalawa. Yan, yan, dalawa. So, dalawa na yung position mo. So, punta ka ulit ng trade. Ayan, dalawa na yung position mo dito. Siyempre, kailangan lalagyan mo ng SL. Modify, ang SL, 3361. Tapos, ang TP, kunwari, ang TP1 is 3369. Yan. Tapos, pwede natin tong i-copy, no? Yan. Hold lang natin yung SL natin. Hold, copy, para pwede natin i-paste dito sa susunod natin. So, pwedeng hindi na tayo mag-type. Pwede natin i-paste na lang. Yun. So, meron na tayong multiple entries niyan. Okay? Yan. So, syempre, minsan, sinasabi ni Coach JC, no, na you can start layering now. So, paano ba natin ginagawa yung layering? Yan, sa ano tayo, 15 minutes. Yan, 15 minutes tayo. So, paano ba natin gagawin yung layering? Ibig sabihin po ng layering, habang etong price na to is nagtutuloy-tuloy bumaba, maglalagay tayo ng position. Mag-a-add tayo ng position. So, saan natin makikita yung pang-layer natin? Doon po yung orasan. Pag click po natin yung orasan na yan, yan. Lalabas na dito yung pang-layer natin. Yung buy limit and sell limit. Yan. Pero pwede nyo rin naman i-manual, no? Pero hindi, kunwari, bumaba. Yan. Kunwari, bumaba itong price. Yan, bumaba itong price dito. Yan, pwede na kayong mag-buy ulit, buy position. Yung sa layering lang na gagamit tayo ng ng buy limit is para saktong-sakto yung mga price natin. Kunwari, 3366. Yan, 3365 yung next position natin. Yan, place natin. Yan. Pwede rin kasi yung ganito eh. Kunwari, nag-buy limit kayo. Yan, kunwari, nakapag-buy limit kayo. Nandito po sa baba, yung SLNTP. Bukod dun sa manual, meron pang way na ganito. Yan, click nyo lang yung SL. Tapos, itapat nyo lang siya doon sa, idrag nyo lang siya doon sa SL natin dati. And then yung TP, ilagay lang rin natin siya, idrag lang natin siya doon sa TP. And then, pindutin lang natin ulit yung modify position, yung arrow po. Yan. So, nandun na siya. Yan. Siyempre, yung gagawin po natin na layer, every 10 pips lang. Kagaya ka nito, neto is, ano to, 66, ginawa ko 64.98. So, almost 10 pips lang. 10 pips mahigit, 11 pips, ganun. Yung naging layer natin. So, ang layer ng buy limit, hanggang hindi po siya natitrigger, hanggat di siya pinupuntahan, is hindi siya mape-place. Okay? Ayun lang yung maganda doon. So, pwede pa tayo mag-add ng another pa. Ayan, 10 pips ulit. Para pagka bumaba siya, is matitrigger siya. Pero same TP pa rin po ang gagawin natin. Kunwari, TP1 lang. So, ano ba yung kagandahan ng layer? So, kung mapapansin kasi natin, yan, ito, kung mapapansin natin, pagka ito, clinic ko to, yung unang entry natin, yan, makikita natin $2 lang, no? $2.60 yung mapapanalo na natin and yung pwede nating malos is 5.40. Tama?
And then, pag yung layer natin na pangalawa is tinamaan, yan, click ko siya, $3.89. And then yung loss is 4.04. So, tumataas po yung mapapanalunan natin and then bumababa po yung mga pwede nating matalo. And then itong pangatlo, check natin itong pangatlo nating layer. Pag nag-trigger, yan, $4.90 na yung mapapanalunan natin and 3.12 lang yung matatalo natin. So, tumataas po yung pwede nating mapanalunan pag nagle-layer tayo habang bumababa yung chance na ay yung pwede nating matalo dito. Okay? Sige. Meron bang tanong sa layering? Sige po, pwede po kayo mag open mic para habang nasa layering pa lang tayo is nakakapagtanong na kayo. Wala, wala. Proceed tayo sa susunod. Paano po i-manual? Okay. So kung gusto po natin i-manual yung layering, kunwari 3364.98. So punta po tayo ng trade. Ito pong plus sign sa taas, sa upper right, plus sign. Tapos ito pong market execution, pindutin po natin yan. Meron po dyan nakalagay na buy limit. Okay, buy limit. Tapos dito sa price, dito natin ilalagay yung price natin. Yan. 3364. Yan. Yan. 3364. Tapos ang SL is 3361. TP 3368. Tapos please. So nandun na po siya. Ayan, kung makikita nyo na doble na to, na doble na tong position dito. Kapag gusto nyo mag-manual ng lagay, trade, punta dito, piliin po natin is yung buy limit. Tapos dito natin lalagay yung price natin. 3364. Ang SL, 3361. Ang TP, 3369. Ganyan. Place. So, ganun po maglagay ng manual na buy limit or sell limit. Yan. Pakiulit po. Ayun, Ma'am Marjorie, gets po ba? Or hindi pa? Gets po or hindi pa po? Hello? Hello po. Okay na po. Yan. So, ayun. No? So, burahin na natin muna itong mga buy limit natin. Ayun, meron pa palang isang way para mag-close ng trade, ah. Bukod dun sa, ano, sa i-hold to. Yan. Pwede nyong i-swipe. Swipe. Tapos, pindutin nyo lang yan. Yan, mako-close na yung position. Okay? Yan. Pero, pwede rin naman i-hold nyo lang. Tapos, delete order. Yan. Tapos, paano ba yung ginagawa nilang, kunwari, nakikita nyo, pagka-trade nila, ang dami, di ba? Kunwari, entry tayo ng multiple. Yan, damihan natin. Yan, mga 5. Tapos, paano nila kino-close ng sabay-sabay yon? So, punta kayo sa trade. Yan. Merong mga ways na para i-close siya ng mas mabilis. Okay? Meron tayong tinatawag na i-hold natin to and then bulk operation. Okay? Tapos, close all position. Pag clinic ko yung all close position, is mako-close na siya. Lahat. Sabay-sabay. Ang maganda pa dito, meron ditong close profitable position. So, pag meron ka pang mga red, hindi pa siya magko-close. Ang magko-close lang lahat ng blue na position natin. Okay? Ganun yun, yung close profitable position. And then meron din dyan, pagka may red ka, close losing position nakalagay. Yan. So, pag close all position ko to, yan, magko-close na siya sabay-sabay. Nakita nyo? Tapos mapupunta na siya sa history. Okay? Tapos, sige pa, entry pa ulit tayo. Yan, may ulit tayo. Ito naman yung isang way para mag-close ulit ng bulk operation. So, trade.
yung tatlo pong tuldok sa kalinya ng position, okay, i-click nyo lang po yun. Yan. So nakikita nyo, ayan, clinic ko. Yan. Tapos close all position. Okay? Close all position. Ayan. Nag-close na ulit siya ng sabay-sabay. So, ganun po yung ano, para makapag-close tayo ng sabay-sabay ng mabilis. Okay, okay? Gets po? Sige po, bago tayo mag-proceed dun sa susunod, gusto ko po malaman kung gets po yung bulk operation. Sige po. Type nyo po. Type 1 if gets. Sabihin nyo na lang, yes, gets po. Para alam ko bago tayo mag-proceed sa susunod. Yes, okay. So, sunod natin, ayun. Sige. Tapos, meron tayong tinatawag na break even. Yung tinatawag na break even. So, eto, i-demo ko. Kunwari, dito tayo nakapag-buy. Yan, kunwari, dito tayo nakapag-buy sa ilalim. Tapos, ang stop loss natin is nandito sa 61. Tapos, ang TP natin is, kunwari, malayo. Yan. Tapos, ayan. So, makikita natin nandito and then yung price is umangat na. Tama? Ito yung entry natin, umangat na yung price. So, ang gagawin natin ngayon para maging risk-free na yung trade natin, sasabihin ni Coach JC na ano, you can set your trade to break even. Yan. So, etong SL natin is imove lang natin above ng entry point natin. Okay, above. So, pwede rin po natin i-manual yan kung gusto natin i-manual ang move. So, pupunta lang kayo sa trade. Yan, hold nyo yan. Tapos modify. Tapos, yung SL is papalitan natin ng mas mataas doon sa entry price natin. Yan, kunwari, 3366 yan. 3368. Eh, 3367. Yan. Pagka minodify natin yan is, maano na siya. Aangat na siya dito. Ganun siya pagka manual. Pero pagka manual, tama. Pero pagka yung shortcut, click mo lang to, drag mo yan, then, anuhin mo na to, ito yung arrow. Click mo lang. And then, mape-place na siya dyan. Gets? Sige po, magtanong po kayo ha, pag di nage-get. Gets po. Ayan. Tapos, syempre, naturo natin yung break even. Ayan yung break even. Tapos, yung kasunod niyang break even, kung gusto po nating ma-maximize yung, kunwari, di ba, si Coach JC minsan sasabihin niya, ano na, 100 pips. Yan. Pero nag-TP na tayo dun sa umpisa. Kung gusto po natin ma-maximize yung, pwede tayo mag-close ng, kunwari, 4 trade natin, i-close natin yung tatlo, and then yung isa, i-break even natin. Okay? So, pagka-break even natin, habang etong price na to is pataas lang siya ng pataas, etong SL natin is pwede rin natin siya i-adjust pataas ng pataas. Okay? Tapos, ano lang ulit, pagkataas niyan, i-modify lang natin. Habang tumataas po si price is pwede natin itaas ng itaas yung SL natin para ma-maximize natin yung pwedeng mapanalunan. Okay? So, ang tawag po dyan is trail stop. So, kunwari dito, ayan, nandito ako, dito ko nilagay yung SL ko, dito ako nag-trail stop. Meron na akong $3 kahit bumaba man yung price. Okay, kunwari, ayan, bumagsak dyan. Mahit niya man tong stop loss ko, hindi na ako talo, may $3 pa ako na panalunan. Okay? Eh, paano kung tumaas siya ng tumaas, i-adjust ko lang ng pakonti-konti yung trail stop ko. So, mamamaximize ko na yung pwede kong mapanalunan. Gets? Gets po ba? Meron pa po ba akong kausap?
Get si Sir Henry. Okay. Tapos, ito po, meron po tayong tinatawag na, kasi yung iba malalaki mag-lot size, di ba? So, meron dyan na partial close na tinatawag. Sige, kunwari natin. Ang partial close naman po is hindi po pwedeng 0.01 ang gamitin natin na lot size. Kailangan above. Kunwari, 0.02. 02 na lang. Sige, pinaka ano. Tapos ano tayo dyan, mag-sell tayo ng isa. Yan. Tapos, yan, punta tayo sa trade. Sige, mag-buy naman, mag-buy tayo para may ano dyan. So, paano ba tayo magpa-partial close, no? Siyempre, sabi ko nga, bawal ang 0.01, kailangan 0.02. So, kunwari, itong buy position natin, hold ko lang to, yan, close, close position. Tapos, kung nakikita nyo dito sa taas, di ba 0.02 siya, ito, kung nakikita nyo, yan. Yan, di ba 0.02 siya? Papalitan ko siya ng 0.01. Tapos, i-close ko na. Tapos pagtingin natin sa history, ito yung pinakababa, makikita nyo ito. Ano, 0.01/0.02. Ibig sabihin, 0.02 yung taya natin, nagbawas tayo ng isa, ng kalahati. So, ayun yung 0.01. So, yung trade natin na yun is running pa rin siya, kumbaga. Yung isang anong to, yung isang trade natin na natitirang position, meron pa tayong 0.01. So, ganun po mag-partial close. Kasi kung makikita nyo minsan, yung entry end, ang mahilig magato si Coach Alan eh. Kung makikita nyo entry ni Coach Alan, laging may ganun. 0.03, tapos dash. Kumuha lang po siya ng profit and then nagtira siya ng pang-running trade niya pa na tuloy-tuloy. Gets? Gets? Ano pa ba? Manual SLTP, break-even, trail stop. Okay na yon. Layering. Naturo na natin. Bulk operation, yung mabilis na close, yan, manual close, partial close, yan, yung multiple entries, ayun lang naman yan. Yan, yan. Ayan, kunyari, ayan, 40, tapos close, bawasan ko ng isa. Di ba, 52 yan, bawasan ko ng isa, ayan, 31, 21. Yan. Nakakuha na ako ng kalahati neto, nung cell. Di ba? Tapos, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, pagka meron tayong red, pag click nyo to, makikita nyo sa bulk operation, yan o, close all position. Tapos meron close profitable position. So magko-close doon yung blue lang. Lahat ng blue. Tapos close losing position. Ang magko-close lang doon yung red lang. Okay? Pag close all position nyo, lahat mako-close. Ganon, ganon, ganon siya. So pag close ko yung profitable position, close ko yung profitable, ang nag-close lang yung ano lang, yung blue. Yan. Yung blue lang ang nag-close. Yung ano, panalo. Yan. Pagka red naman lahat, makikita lang dito, close all position and close losing position. Yan. Yan po. Any questions po? Ayun lang naman kung punuhin to si, ano, si MetaTrader 5. Yan. Basta pag tinap nyo, nandyan na yung minutes. Ayan. Tapos sa trade, nandyan na yung ano. Yan, hold nyo lang kung i-close nyo. Dito ima-manual, yan magma-manual kung gusto niyo mag-manual ng buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Tapos dito na history. Yan. Tapos dyan, today, syempre yung ngayon araw, kung gusto niyo makita yung trade niyo last week, click niyo lang yung last week. Kung gusto niyo makita yung last month niyo, click niyo lang yung last month. Kung gusto niyo makita yung last 3 months, click niyo lang yung last 3 months. Yan. Tapos custom period, kung anong araw yung gusto mo makita. Kung profit ka ba dun sa araw na yun or hindi. Yan. 5 and 6. Yan. Ayan yun, yung 5 and 6 ko. Tapos yung today, ayan. Yan po. Any questions po?
Good eve, coach. Pwede ako hingi ng link sa video ng topic mo now para may mapanood ako. Yan, nahirapan na. Pwede ko yung balikan mo. Opo, meron naman recording. None so far. Sige po, meron po bang questions? Ayun. Ako din, coach. Opo, meron po. Meron naman po itong recordings. Ayan, ni-record naman natin. Hingin na lang natin mamaya kay Coach JC or kay Coach Alan. Isesend na lang din namin doon sa ano sa onboarding mismo. Sa onboarding GC. Or hingin natin sa mga coach natin. Okay? But, yan. Sana mapost sa GC ang link po. Yes, yes, yes. Ilalagay po dun sa onboarding GC or hingin po natin kay ano, kung sino po yung coach natin, no? Na nag, ano. Ayan. Coach Alan, meron pa po ba akong nakalimutan? I think okay na coach na, no? Okay. Yung recording po nito ay ano, i-send na lang natin dun yung link sa ano sa onboarding GC, ano. Tanungin niyo na po kung anong dapat niyo tanungin kasi take this opportunity para Yes, yes, tama. matutunan niyo kung ano man yung naglalaro diyan sa ano sa utak niyo, no. Yung mga Tama, tama. katanungan pa. Okay? Kasi po, ayun lang po talaga kasimple i-navigate si ano eh, si MT5. So, meron lang mga few techniques na mas mabilis pagka ano, ayan, kunwari magbabay, tapos dito i-close, yan. Yan, pagka nag-blue, pwede na natin close agad. So, profit na tayo doon, di ba? Basta gawin lang talaga natin. Kasi si Coach JC meron siyang instruction na gold, kunwari, gold sell now. So, pipindutin niya sell, di ba? Pagka sinabi niyang gold sell now, wala pa yung specific na numbers, tama? So, pagka ganon, magkiklik lang tayo ng isa muna. Isa. Isang cell. Yan. Kunwari, isang cell. So, wait lang tayo ng mga ilang seconds. Isesend na ni Coach JC kung ano ba yung price na yun. So, pagka yung price na yun is mas mababa siya, at least, isa pa lang yung naging entry natin. So, kasi pag nagtadtad tayo dito agad ng entry sa una niyang sabing gold buy now, eh bumaba yung price kagaya nito. Di ba? Eh, ang tunay palang price is 33, ano, 72. Di ba? At least, kung bumaba man dito, makakapag-entry pa tayo sa 3372. Pero kung umangat man siya pagkasabi ni Coach Jason ng gold buy now, at least meron, ay gold sell now, at least meron na tayong isang entry agad. So, no matter what happen, meron na tayong nakalagay na entry. May napansin lang, ay, diyan ako nahihirapan maglagay ng TP1, TP2, and so on na sabay-sabay po. May napansin lang po ako bakit hit na ang ibang TP1 eh wala pa sa akin, pula pa. At hindi naman mahit ang TP1. Yun. Ma'am Marjorie, minsan po kasi yung ano, yung TP1, hindi na po kasi inaantay nung iba yung TP1 eh. Or dahil po sa spread din, na kailangan po, ano, i-consider po natin, mag-adjust po tayo ng few pips. No? Kahit mga, ano, 2 pip, ganun, pagka maglalagay tayo ng SLNTP. Kaya minsan hindi siya nahihit. O kaya, kunwari, eksaktong price, di ba po? Kasi kung ilalagay nyo ng manual, eksaktong price, no? So, kung malapit na po sa TP1, i-manual close nyo na po. Huwag nyo nang antayin. Para kung bumalik man po, eh, hindi na tayo manghinayang. Ay, sayang. Konti na lang TP1 na eh. Kunwari, mga 2 pips na lang, 3 pips, TP1 na. I-manual na po natin, no? I-close na lang natin siya ng manual. Para mas sure tayo. Ayan. Diyan ako nahihirapan maglagay ng TP1, TP2, and so on. Okay? So, ganito po, no? Kunwari, ayan, naka-sell tayo. Sige, sa sell position naman tayo para hindi tayo malito. Okay, sell ulit tayo.
So, eto, dalawa entry ko po. Dalawa entry ko. So, kunwari, ang TP1 natin is 3370. Yan, sige, kunwari ito. Modify, ang TP natin, 3370. Yan. Tapos, etong pangalawa natin entry, modify uli natin, 3316 8. Kunwari, ayun yung TP2, 3368. Yan. Pagtingin po natin sa chart, ayan na po, nakalagay na siya dito. Siyempre, dalawang entry po pagka maghahanap tayo ng TP1 and TP2. Hindi naman po pwedeng isang entry lang, TP1 at TP2 ang ilalagay natin. So, kung tatlo hanggang TP3, siyempre, kailangan tatlong position po ang ipapasok natin. TP1, TP2, and TP3. Yan. Nasagot po ba, Ma'am Luna? Yan. Sige po, mag-open mic po kayo. Pwede naman tayo mag-open mic para mas madali niyong matanong. Yan. Ma'am Luna and Ma'am Marjorie. And then mag-open camera din po tayo. Yes, gawin po natin interactive to. Pwede kayo Oo. mag-open camera and mag-open, unmute yourself para ano, para patanong nyo na yung mga dapat yung itanong. Yes, tama po. Yun. Para habang nagdi-discuss tayo, nagte-training tayo, is matanong nyo na agad kung ano ba yung mga hindi nyo naiintindihan. Para pagdating natin sa actual is, at least alam na natin at nasagot na natin yung mga tanong nyo. Nasagot ba yung tanong ni Ma'am Marjorie? Coach. Ayan, sino may tatanong? Sino yung tatanong? Sino po yan? Sige Ako po. po, coach. Sige po, sige po. Yung break even, yung dinadrag, kwan lang, bali, yung SL lang. Opo, SL lang po yun, SL lang. Okay. Ayan. Pero pinakita ko po kanina yung manual, Sir Henry, kung nakita nyo. Kung paano Ah, ilagay yung manual. O sige, subukan natin yung manual. 3373. Ayan, punta tayo sa trade. Hold. Tapos modify position. Yung SL po, is lalagay lang natin sa original position. 33. Saan ba tayo nag-entry? 73, di ba? 73. Yan. Pag kami notify natin siya, pupunta na doon yung SL natin sa katapat niya. Ayan, dito. Yan, ito na yung SL natin. Di ba? Ganon yung manual. Tapos pwede rin naman, i-click lang natin to, yung ano natin, tapos SL, click natin SL sa baba, and then ina-drag natin. So, dalawang klase siya, no? At least naturo natin parehas yung dalawang klase kung paano siya gawin. okay. So, paano po yung multiple entry hanggang TP3 lang tayo? Ayun po, ma'am, ganun lang. Kunwari, nag-entry kayo ng, kailangan po, ang entry nyo is tatlo. Kung tatlo po, yung i-hit natin, kung TP1, 2, and 3, kailangan po, tatlong entry po ang pipindutin natin. Sige po, close natin to. Yan. Siyempre, kasi po may dalawang klase po ng approach eh. So, meron po, nagdo-draw down muna, kaya po tayo nagle-layer. Meron naman po, pagka-entry natin is tumutuloy na siya. Di ba? Pero pagka magse-set lang po kayo ng TP1, 2, and 3, syempre po, kailangan po, tatlo po yung entry natin. Yan, tatlong cell. Yan. Siyempre, modify natin. Ang TP1 natin is 3371. 3371, TP1 ay 70 na natin. 3370. Tapos, syempre, i-click natin yung pangalawa natin position. Modify ulit. Ang TP natin, 3368. Yan. Siyempre, yung pangatlo naman, yan. 3366. Kung ano yung nilagay ni Coach JC. Ha? Okay? So, pagkadating po natin dito is, ayan na. Bali na hit na yung TP1 natin. Kaya nag-close na siya dito. Ito. Sa pinakababa. 3370. Nag-close na siya. So, syempre, ito na yung TP2 natin and ito yung TP3 natin.
Yes, yes, yes. Meron link nun. Send ko na lang, mamaya. Si Ma'am Elvira, meron din link nun, pero send ko sa'yo mamaya. Ayan. Eh, Ma'am Marjorie, nasagot po ba yung multiple entry na hanggang TP3? Ganun lang po siya. Kailangan, tatlo rin po yung entry natin kung TP1, 2, 3 ang gusto nating i-hit. Opo. Ayan. Pati po, Ma'am Marjorie, pagka kunwari, kontento na kayo kasi talagang yung TP1 Happy, syempre sobrang powerful po nun, na pagka sinabi ni Coach Jason TP1 Happy and kontento na kayo doon sa profit na meron kayo, you can close all the positions na po. Huwag na po tayo mag-alinlangan. Pero kung gusto po natin ma-maximize po yung mapapanalunan, kung tatlo po yung entry natin, itira natin yung isa. And then put it to break even. And then pabayaan na natin mag-run yung trade kung hanggang saan tayo masiyahan. No? Kung hanggang saan tayo maligayahan. Pero syempre, hindi natin alam kung babalik ba ang market or hindi. Kasi wala naman po nakakaalam nun kahit si Madam Auring pa. Okay? Coach Sam, excuse me, Yes. ma-add up ko lang din. Guys, please be advised that TP2 and TP3 is always personal discretion. Okay? Personal discretion po lagi ang TP2 and TP3. Bakit? Kasi guys, mas malapit ang mas mabilis makuha ang profit sa TP1 lagi. Okay? So kaya madalas ko sinasabi guys sa sa mga ginagawa natin or every time na nag-aano ako na nagsisend ako ng signal that TP1 Happy Gaming is always sureball gaming, no? So again, TP2 and TP3 is personal discretion. Sa Tagalog po, alam nyo na yon. Ano ba, ano ba sa Tagalog yung personal discretion? Ano ba sa Tagalog yung personal discretion kasi? Um, Ano ba? Tulungan nyo nga ako. Ano ba sa Tagalog yung personal discretion? Sige nga, yung mga magagaling mag-English dyan. Parang sariling desisyon mo na yon. Yun, Yes. So, tama, tama, pang sariling desisyon. sariling kagustuhan na lang, kumbaga. Yes. Sariling desisyon. Okay, so diskarte mo na yon, kumbaga, no? So, kumbaga, again, TP2 and TP3 is personal discretion na yon. Bakit? Kasi mas mabilis po tamaan ang TP1. So, Choice. choice mo na yon kung magti-TP2 or TP3 ka ba. Okay, pero still, mas mabilis po ma-hit ang TP kapag sa TP1. Alright? So, the bestest way kung gusto nyong ma-maximize talaga ang profit natin would be adjusting kunyari nakabay tayo, adjusting the SL above the entry already. So habang tumataas yan, inaangat mo rin yung SL or what we call trailing stop para mas mabilis po or para mas ma-maximize nyo yung profit. Bumagsak man, at least magko-close pa rin siya sa panalo. Gets? Gets ba yun guys? Alright, okay. Yun lang coach, I'm sorry. I interrupted you. Hindi, okay na naman po, Coach. Ayun, meron pa po bang mga katanungan? Yan. Bago nating isara ang ating MT5. Si Ma'am Luna parang may tanong kanina. Di daw niya masyadong magets. Ano po ang hindi niyo masyadong magets, ma'am? So habang nandito si Coach Sham tsaka si Coach Ala para maano po natin. Para maayos po natin or para ma-entertain po natin yung tanong niyo. Ma'am Luna. Very good. Tama po 'yun, no? Sige, tama po. Yan, hintayin ko na lang yung video po kung paano maglagay ng TP1 and TP2. Ma'am, hindi. Mas maganda ngayon yun na itanong kasi yung video po na replay, hindi po sumasagot yan kapag tinanong nyo. Ano ho? Ganito na lang po. Coach Siam, pakipaspasan nga ulit. Paano ba daw nilalagay ang TP1 at TP2? Ay, kunwari po, sinabi ni Coach JC, gold sell now. So, mag-e-entry ako ng tatlo agad para ilalagay ko kasi yung TP1, TP2, and TP3. Tama? So, kunwari po, nandito na tayo. I-hold lang po natin yan and then modify position. Kunwari po, ang TP1 natin is 3371.
TP1 natin is 3371. At ang SL po natin is 3376. 3376. Yan. Modify po natin. Siyempre, yung pangalawa po na entry natin is imo-modify po ulit natin yan. And yung TP2 naman po yung kukunin natin. Yan. Ang TP2 natin is 3370. Yan. Modify ulit natin. And then, syempre, yung pangatlo naman po is imo-modify po ulit natin. At ilalagay naman po natin sa pangatlo is yung TP3 natin na 3368. Okay? Basta po lahat ng SL po is same SL. 3376 lahat ng SL natin. So, kung makikita po natin is nandito na po yung TP1 natin, TP2 natin, and yung TP3 natin. Ayan. Okay po, Ma'am Luna, gets po. Yes po, pagka TP1, 2, and 3 gusto nyo, tatlo po talaga ang kailangan nyong i-open trade. Kasi po hindi po natin pwede hatiin yung isa sa tatlo. Tapos Ma'am Luna, ma-add up ko lang po again ha. Ang TP2 and TP3 po, uulit-ulitin ko po ito. Personal discretion po ito ha. Kasi again, kasi kay tatlo ang open trade mo, pwede namang naka-TP1 lahat. Opo, Okay. pwede yan naka-TP1 lahat. Pwede po lahat sa same price. And then kung nakaset ka man ng TP1, 2, 3, Ma'am Luna, tapos umangat, bumaba na siya dun sa TP1, pwede nyo na pong i-close lahat ng position. Wala pong problema yan. Or magtira kayo ng isa kung gusto niyo talagang abutin yung TP3. Pero pag magtitira po kayo ng isang position, syempre make sure na naka-break even po. Para wala lang maging loss. Ayun lang naman yung technique po doon. Sa break even po ba kapag ilalagay example sa above entry, may particular cost po ba? Or mag-estimate ng cost above entry? Ano po? Yan. Sa paglalagay naman po ng break-even, syempre, pagka na-hit na po natin yung TP1, tsaka lang po talaga tayo maglalagay sa break-even. So, break-even pa lang yun. Tama? Pag na-hit na yung TP2, pwede natin i-adjust yung SL natin sa TP1 naman. So, kung bumagsak man yung price, TP1 pa rin tayo. So, kung umabot sa TP3, gusto pa natin ng mas mataas na price, ilagay naman po natin yung break-even natin, yung SL natin sa TP2. So, kahit ano po mangyari, bumaba man ng TP2, TP2 hit pa rin tayo doon sa trade na yun. So, ganun. Tinitrail lang natin pa konti-konti. Pa 10 pips, 10 pips. Ganun. Ang trail. Habang tumataas din yung price. Akala ko kasi iisang entry lang tapos mag-drag ka na lang ng pang TP1, TP2. Hindi po. Kailangan po kung ilan po yung entry nyo. Kailangan po tatlo din. If TP1, 2, 3 gusto nyo. Salamat po. Okay na po. Yun. Ayan. Yan, Ma'am Mercedes, nasagot po ba yung tanong natin? Tapos guys, ganito gawin nyo. So, para ma-explore nyo po kasi siya, mas maganda po kung if ever you practice it on your demo account by yourself mismo. Kayo pumipindot, doon nyo tawag nito, i, i parang Explore. 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 That's the thing. Nandun mo explore kung kung saan ka kasi para ganito, gusto mo TP1, TP2, TP3, may pros and cons kasi yan eh. Kumbaga, so again, personal discretion po TP2, TP3, pero pwede pong gawin yun, yes, pwede. Pero again, gusto po namin sana ma-explore mo siya kasi habang tumagal po ang panahon, makukuha mo kasi sarili mong diskarte kung paano ang yung pagkopya mo, kung kailan ka magko-close, kailan ka mag-ano, alam niyo yun. So, mas kaya maganda, mag-practice muna kayo on your demo account para makuha niyo yung feeling kung paano po ba talaga yung diskarte mo mismo sa sa pag TTP1, TP2, TP3 at saka sa pag TTP when happy. Alright? So anyways, very detailed naman tayo magbigay ng instruction doon sa ating VIP. Alright? Para at least pwede mo maging basis yun kung hanggang saan ka. Alright? So yun lang, nadagdag ko lang. Thank you.
Okay, may tanong pa po ba? Yan. May questions pa po ba? Mahiyain yung mga ano natin, student Kaya nga natin, eh. ayaw makipag-interact sa atin ng pasalita, no? Guys, alam nyo ba, sa experience namin, yung mga matanong, yan ang unang-unang kumikita. Sa totoo lang ha. Kasi alam nyo bakit? Pag wala kang tanong, ibig sabihin, chances are, hindi mo talaga naintindihan yung ina-explain namin. Ganun siya. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung mga nagtatanong, ibig sabihin, yan talaga ang ano, yan talaga ang unang nakaka-profit ng maganda-ganda. Saka yung Alright? So, makukulit. yan. Kasi pag makukulit, ibig Siyempre, sabihin, pagka makulit kayo, ibig sabihin, gusto nyo talagang gusto nyo matuto at gusto nyo mag-profit dito sa ginagawa natin. Yeah. alright. So, again, uulitin ko po yung tanong. May tanong po ba kayo? Calling once? Calling twice? Shout bingo if you are. Wala? Wala na, I coach. think closing remarks na, Coach JC, kung walang tanong. Opo. Oh, anyhow, kapatid, Yan, wala ladies, na po, sabi. wala na po. Alright. So anyways, guys, um, Kaya Coach may tanong. Yun, Coach, meaning kung 3 entries kakiklik ka muna ng 3 times. Ma'am, kasi ganito po yan. Not necessarily na kailangan mo mag three consecutive open agad pag sinabing buy now. Kasi po bakit? Baka po minsan kunyari naka-buy position tayo, so the market should go up. So baka po kasi magbaba muna siya. So pag buy now, pitikan nyo muna ng isa. Pag lumabas yung mismong price, check mo kung nandun ka sa mismong price or kunyari kung buy signal tayo, it's either dapat lower than the entry price para mas maganda. Pero not necessarily pagka-buy, tatlo agad. No. Bakit? Baka po kasi mag-layer tayo eh. Hindi natin masabi para hindi po kayo ma-overtrade. Okay? So yun po. Did I answer your question, Ma'am Elvira? Yan. Yes po. Yes, coach. Got it po. Thank you very much. Alright, so anyways, may mga questions pa po ba? Alright, so of course, closing remarks. Alright, so ladies and gentlemen, first and foremost, my name is Coach JC. Alright, sa mga di pa nakakakilala sa akin, of course, my name is Coach JC. And guys, I would congratulate everyone kung nakasabay kayo. We just hit 5 out of 5 winning signals coming from LZR VIP. And we are ending our Wednesday, or should I say, Wednesday with a 100% win rate. Palakpakan nyo naman. Ba, to be honest with you, may mga nag-message sa akin, nag $200 sila. $150, nag $200 mahigit. Imagine sa $200 na lang, ladies and gentlemen, that's more than 10,000. That's roughly mga almost 12,000 for one day. Di ba? Again, kumita ka na lang. Pero syempre, mga bago pa lang kayo, no? Kumita na lang kayo ng additional $20 to $40 per day. Imagine, that's 2,000 pesos a day. Ang laking bagay na yun. Di ka nangamuhan. Di ba? Wala kang, magkano minimum wage natin ngayon sa Pilipinas? 500 ba? 600? Tama? Nasa ganon, no? O, dito na lang. To be honest with you, mag-profit ka na lang ng $40 a day. Daig mo pa ang manager ng bangko. Daig mo pa yung mga executive ba level na mga nasa employment ngayon. 'Di ba? So again, sabi ko nga sa inyo, you have to take this opportunity. You have to take this opportunity and do this seriously. 'Di ba? Again, kunyari, pagka nalilito kayo, wag ho kayong mahiyang magtanong. Mangulit po kayo para makuha niyo siya. Kasi sa ganito pong negosyo, always remember that yung mga nagsasucceed dito talaga, yung mga matanong at saka yung interesado. Kasi I mean, kung gusto mong gumaling, dapat magtanong ka eh. 'Di ba? Kasi there are chances na minsan may mga pangyayari na alam mo yon, hindi umaayon sa trade mo or ikaw parang nafe-feel mo na parang napag-iiwanan ka, yung pala ang susi lang sa ganung sitwasyon is magtanong. Kasi pag nagtanong ka, may nalalaman ka. Pag may nalaman ka, gumagaling ka. Kapag gumaling ka, kikita ka. As simple as that. 'Di Yes. ba? There are people kasi na nahihiya pong magtanong. Wala pong bayad na magtanong, to be honest with you.
Diba? Itong onboarding po namin na ito, to be honest with you din, this is out from love of the coaches. You can attend, ginagawa po namin to every Monday because mahal namin kayo. 'Di ba? Lahat po 'yan, di kami nagsasawa. Again, every onboarding kahit once, twice, thrice, kahit 100 times mo attendant o wala pong bayad 'yun. Kasi what we want is for you to earn as soon as possible. Pero para mangyari po 'yun, yung as soon as possible na 'yun, you have to master it first. 'Di ba? Again, gusto ko lang kayong pasalamatan kasi at this time nakakaantok na talaga. 'Di ba? Nakakaantok na talaga ay 'di ba usually mas masarap manood ng Netflix, umiga na sa kama, yakapin ng asawa, kumain ng alam mo 'yun, sopas maulan pa naman ngayon. Pero and yet you are here spending your time to learn. Always remember this. Never stop learning, kapatid. Because when you stop learning, ignorance sets in. 'Di ba? So dito sa negosyo natin to, lamang ang may alam. So magkakaalam ka na lang din, alamin mo na ang tamang pagkopya, alamin mo na ang tamang pagdiskarte. Kasi dito sa LCR Capital, pinadali na namin po sa inyo lahat. Mangongopya ka na lang, di mo na kailangan mag-TE. Mamasterin mo na lang emotions mo at kung kailan ka magtitipi when happy. As simple as that. 'Di ba? So again, this is a huge opportunity for us kasi kung mapapansin ninyo, 'di ba nabalitaan nyo ba na may mga exchanges na naman na papatayin ang government dito, like yung mga crypto exchanges, yung mga crypto trading exchanges, narinig nyo ba 'yon? Aalisin na yung OKX, 'di ba, and everything. Alam niyo ho bakit? Alam niyo ho bakit? Alam niyo nga, dapat maging masaya ka lalo eh. Alam mo bakit? Tuma-transition na po yung business right now into digital. As in literal ah. As in literal to. And the good news about it, ang daming tao ngayon na hindi pa alam kung paano talaga ginagawa to. Ikaw nakauna ka na. Ang malupit nito, napatsyempo ka pa sa isang community na kung magserbisyo sa tao, kung magserbisyo sa mga estudyante, talagang tratong pamilya ho. So again, you have to consider this as that can potentially change your current situation right now. At yun po kasi yung nangyari sa amin. At kung ano po nangyari sa amin, yun po ang gusto namin mangyari sa inyo. Kaya again, gusto ko kayong pasalamatan for spending your precious time with us. Kasi hindi po biro ang inattenda nyo dito. I think that we are 2 hours din, Coach Alan, no? Diba? And this 2 hours na to, believe me or not, kapatid, this 2 hours is one of the bestest 2 hours of your life. Alam nyo bakit? Me, when first time ko po, hindi ko po pinagsawaan to. Pag may meeting, nag-a-attend po ako. Wala akong pakialam kahit mapuyat ako. Ang importante, lagi akong in line doon sa mga pinag-uusapan ng community. Bakit? Doon ako gumagaling. Doon ako natututo. At hanggat eventually, ano nangyari sa akin? Nasusustain na po ng negosyo yung pangangailangan ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Ito matindi. Sobra-sobra pa. Di ba? Kasi this business na in ano nyo ngayon is, believe me or not, one of the most promising business right now. Not just in the Philippines, but in the whole world. I have to take advantage of this. Alright? So, again, August na. Kapatid, galingan mo. Galingan mo. Bakit? Bare months na po. Bare months na po next month. Pag sumampa po ang bare months, ang bilis ng araw. The next thing you know, kapatid, magbe-birthday ka na naman. Magbe-birthday ka na naman. Kung after mo mag-birthday, magno-New Year. Diyos ko po. Pag nag-New Year, nag-Pasko, ay nako po, sunod-sunod dyan. Maniwala kayo sa akin, gastusan po pag bare months. Kaya make it sure na may panggastos ka this coming December. Ako po sa 31. Birthday mo Ma'am Marjorie. Nasa si Ma'am Marjorie? Ma'am Marjorie, birthday mo sa 31? Uy, advance happy birthday, Ma'am Marge. Sige, huwag kang mag-alala. Babatiin ka ng bonggang-bongga ng LZR Capital Family. Coach Alan, paalala mo sa akin ha. Birthday ni Ma'am Marjorie sa 31, ha? Taga saan kayo, Ma'am Marge? Taga ano po, sa Ifugao. Benguet? Cordillera. Opo, Cordillera po. Parte po ng Banawe, malapit sa Banawe Terraces. Malayo pa po ba yan sa Baguio?
Opo, pagka dadaan kami dito sa Vizcaya, malayo. Pero pag dadaan kami dito sa shortcut, tulad ng Tinok, malapit lang. Wow! O again, ma'am, congratulations kasi Tinok. Parang napuntahan ko na yun. ikaw ang, I think ikaw ang pinakamalayo na estudyante namin na part of Luzon, na part of Luzon. Alright, birthday din ng kambal kong anak sa 14 coach. Uy, wow! Sino to? Si Ma'am Luna. Ma'am Luna, pwede bang makita ang iyong itsura para naman magkakitaan tayo? Ma'am, sino po ang sino po ang coach, direct coach niyo, ma'am, sponsor niyo, ma'am? Ma'am Luna, sino sponsor ni Ma'am Luna? Si Coach Eman. Okay, okay, okay. Alright, that's good, no? Birthday po ng kambal sa 14 naman. Oh, imagine. Yeah, 'di ba? At least ma'am advance happy birthday sa inyong anak. Kaya guys, galingan natin. Para alam nyo bakit? Para this coming December, this is one of the bestest Christmas na pwede nating ibigay sa pamilya natin. Alright? Sadali ha. Huwag niyong ibababa. Gusto ko kayong i-inspire lang ng konti. Okay. Alright, gusto ko lang kayo nang i-inspire lang ng konti. May gusto akong i-share. Um, Alam nyo ba kung gusto nyo bang malaman kung bakit ko ginagalingan ng gusto dito? Ma'am Marjorie. Yan, tatawagin ko kayo para at least makita nyo. Ma'am Marjorie, di ba? Ma'am Luna, gusto nyo bang malaman? Di ba? Ma'am Opo. Flo, gusto nyo bakit gusto kong, bakit ko ginagalingan dito at kung bakit ganito kami dito? Alam nyo ba, Bakit po? for your information, okay, eto na po ang nabigay sa akin ng forex trading. Ayaw ko po siyang ipagyabang pero gusto ko po kasi ma-inspire ko po kasi kayo. Okay ba 'yon? Alright, so to be honest with you guys, nasan ba yung namin dito? Wait lang ha. Ito. Hindi ko pina hindi ko napakita ko ito nung pero gusto ko talagang ipakita sa inyo talaga. Wait ha. Ay, hindi to. Wait lang. Shit. Nasaan ba yun? Gusto ko mapakita kasi sa inyo to eh. Nawala yung pictures ko tuloy. Ano ba yan? Pinahiya ako nitong presentation ko Ay, ano pala FWT? Wait lang guys Gusto ko talaga mapakita sa inyo to eh. Ay, nawala. Ano ba yan? Sandali Ah, ay, ano ba yan? Guys, nawala. Sayang, wait lang. Sayang, sayang talaga. Hindi ko alam nasaan. Dali, pero ito. Dito na nga lang para at least makita nyo lang yung yung, ay, sa Canva pala yan. Wait lang guys Gusto ko talaga pakita sa inyo to eh. Kasi gusto ko makita nyo bakit ba ganyan kayo dyan? Nasa Canva ko pala nilagay yun. Yan, ito. Nakita ko na guys. Nakita ko na. Okay. Paano ba play ito? Pasensya na kayo. Gusto kong kunin talaga yung oras nyo. Ito Yan. Bakit ba siya namin ginagawa? 'Di ba? Bakit ba namin siya talaga ginagawa? Kasi unang-una gusto ko maintindihan ninyo na itong negosyo natin, putik hindi to basta-basta. Sabi ko ito I just want to share. Guys, alam nyo ba that this is me and my wife before. Dati kasi naka-apartment lang po kami. Ayan kami, ito yung apartment namin, yung Christmas tree namin. Putik talaga, hanggang bewan lang namin talaga. Ang liit ng Christmas tree na yan. As in, inano ko lang yan eh.
Dapat medyo mataba Christmas tree, kaya pumayat yan kasi pinilit kong hilain para lang lumaki. 'Di ba? Alam mo ang pinakamasakit dito, gusto ko lang ikwento ng konti, pasensya na kayo. Total, yung next meeting ko in 15 minutes pa naman. Ang pinakamasakit dito guys, ito yung point ng buhay ko. Putik na walang wala akong pera.